Pakiusap, tulungan niyo ako. Lumabas ka. Poon, ang init ng katawan ko. Ulitin ko, lumabas ka. Kung hindi, Hindi mo kaya nagmunghi ka. Kalimutan mo na. Anong balak mo? ginulo mo ang katahimikan ko at sinira ang pagsasanay ko. Siyempre, parurusahan kita. Unang beses mo. Anong pakialam mo? Huwag pakiusap. Nagmamakaawa ako. Ito ang parusa mo. Siraulo ka. Paano ako nagkaroon ng anak na tulad mo, na walang kahihiyan? Ipinahiya mo ako sa harap ng lahat. Kara Allen, nagpabuntis ka sa labas, kaya hindi ka naglakas loob umuwi. Ano? Nagpabuntis ka bago kasal. Gusto mo bang atakihin sa puso si Dad? Lana, noong pumunta ako sa templo ng Jade Buddha, yung tasa ng saan na binigay mo sa akin, ay nilagyan mo, di ba? At yung mga pung, ay pinlano mo para guluhin ako, di ba? Mom, tingnan mo siya. Kara, nakipag-date ka kung kani-kanino at nagpabuntis. Gusto mong hilahin si Lana sa putik kasama mo. Ano, ang sama mo. Kahihiyan ka, kung alam ko lang na magiging ganito ka. Sabihin mo sa akin. Sino ang ama ng baby na dinadala mo? Hindi ko alam. Tumayo ka. Lumayas ka, lumayas ka. Mula ngayon, huwag kang maglakas loob na tumapak sa bahay, Allen. Mas gusto ko pang hindi kita naging anak. HMPH. Pakiusap, iligtas niyo ang baby ko. Tulak, 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 tulak. Nakakikita na ang ulo ng sanggol. Tulak pa, mas malakas. Nanganak na. Diyos ko. 3 ang kanyang mga sanggol. 2 lalaki at 1 babae. Sige, tuloy-tuloy lang ang pagtulak. Lumabas na ang sanggol. Lumabas na. Mga anak ko, mahal kita habang buhay. Hindi ba yan ang tagapagmana ng pamilyang Baker? Greg Baker. Napakagwapo niya talaga. Kung mabibigyan lang ng pagkakataon, sasang-ayon ako na mabawasan ng 20 taon ng buhay ko. Pero sabi nila hindi siya interesado sa babae. Baka may problema siya, doon sa ibaba. Hindi nga. Seryoso ba? Nina, ito ang Longjing tea na dala ni Terry Ward ilang araw na ang nakalipas. Subukan mo nga ito. Wala akong gana uminom ng tsa ngayon. Busog na ako sa galit sa'yo. Kung hindi ka mag-aasawa, hindi ako gagaling sa karamdaman ko. Nina, ayon sa doktor, normal lahat ng iyong mga test result. Pwede ka nang umuwi. Tumahimik ka nga. Greg, sabihin mo sa akin, kailan ka talaga magpapakasal? Kailan ko kaya makakarga ang aking apo sa tuhod? Nina, nakalimutan mo. Sabi ni Terry, isinumpa ako na maging solo, at hindi magkakaroon ng anak. Maliban na lang. Aray, bakit ako nagkaroon ng ganito? Walang utang na loob na Ang sakit naman nun. Tatay, ikaw ang tatay ko. Hoy bata, ano ang tawag mo sa akin? Itay.
Nako, Greg, kamukha mo noong bata ka. Sige na, dalhin mo siya sa DNA test. Naku apo ko, Nina, napapanood mo ba ang mga teleserye ng madalas? hindi pwede. Pasaway ka. Kapag sinabi kong puntahan, puntahan. Bakit ka sumasagot, ha? Wala ka talagang respeto. Diyos ko, bigyan mo ako ng apo sa tuhod, upang maipagmalaki ko ang mga ninuno ng Angkan Baker. Ginoong Baker, lumabas na ang DNA test result. %99.99%. Ang batang ito ay tunay kong apo sa tuhod. Salamat sa langit, salamat sa Diyos. Yung gabi ba yon 6 na taon na ang nakalipas? Ginoong Baker, nawawala ang bata. Greg, hindi ka ba magmamadaling hanapin ang apo ko? Tara na. Kumusta? Pasensya na. Natanaw mo ba ang batang lalaking ganito kataas na may dilaw na vest? Hindi, wala po. Nanay, Harry. Saan ka pupunta? Muntik na akong mamatay sa takot. nanay, nakita ko si tatay. Huwag kang magsabi ng kalokohan. Hindi ba't sinabi ko na dati, hindi pwedeng tawag daddy ng basta-basta. Pero mukha siyang eksakto, kagaya ni Jack, siya si daddy. Anak, maraming tao sa mundo na magkakahawig ang itsura. Hindi basta pwedeng tawagin mo siyang dad dahil lang magkamukha kayo, okay? Sige, Harry, ang bait mong bata. Nakuha ko na ang gamot. Umuwi na tayo. sige. Aray, pasensya na. Hindi kita nakita, sinadya mo bang bumangga sa akin? Kara, ikaw pala. Ito pala yung batang nasa tiyan mo noong 6 na taon. Kaya pala, maliit na bata, mukha ng daga. Engkantadong bata ka, nang agit ka pa. Gaga ka, naglakas loob kang paluin ako. Pinalo kita. Ang utang mo sa akin, hindi mababayaran ng isang sampal. Maniwala ka man o hindi, papatulan pa kita ng ilang beses. Ikaw. Teka muna. HM. Nadumihan ang damit ko. Gusto mong umalis nang hindi nagbabayad. Latest to mula sa Chanel. Nagkakahalaga ito ng $13,600. Kahit pisong kakulangan mo, huwag ka nang umasang makakaalis ka. Use $13,600. Sos, panaginip lang yan. Wala ako sa mood para makipagtalo sa'yo ngayon. Ang matalino, alam kung kailan aalis. Usog. Hoy. Hindi ka aalis, hanggat hindi ka nagbabayad. Bitawan mo ako. Huwag mong isiping makakaalis ka. Lana, bitawan mo ako. Mr. Baker. May mga gagawin pa ako, at sa susunod na lang natin ito aayusin. Baliw na babae. Mr. Baker. Nandito ka rin. Nga pala, Secretary Lana. Nakita mo na ba ang batang ito? Hindi ba yan yung bata, kay Kara? Mr. Baker, bakit mo siya hinahanap? Anak ko siya. Hindi ka panipaniwala, 6 na taon na ang nakalipas. Yung lalaking nakabuntis kay Kara, si Greg pala, malinaw na kumuha ako ng mga palaboy noon. Hinto, huwag ninyong pakawalan. Habulin ninyo. Nakita mo ba siya? Hindi. Ipakalat, $20 na premyo. Hanapin sa buong mundo ang anumang impormasyon sa binata. Mr. Baker. Bakit ba si Kara, laging swerteng-swerte, hindi pwede. Hindi ko pwedeng payagan na mahanap siya ni Greg. Mga anak ko. Mommy. Naku. Mga anak. Gutom na ba kayo? Opo. Magluto muna ako ng pagkain ninyo. Handa na kayo? Sige po. Hoy, Kara, kailan mo babayaran ang renta nitong buwan? Zoe, pasensya na talaga. Wala talaga akong pera. Sa ngayon, pag may pera na ako. Ano ba yan? Dala ko na nga ang POS machine. Pwedeng card na lang.
Ibigay mo na. Niloloko mo ba ako? $60 lang yan. Zoe. Pwede bang, bigyan mo ako? Ng 3 araw pa? 3 araw. Yun na ang huli. Sesend ko talaga ang renta. 3 araw lang. Pag hindi ka nagbayad, sa 3 araw, lalayas ka na riyan. Agad-agad. HMP. Mommy. Huwag kayong mag-alala. Ayos lang ako. Mommy, paalisin na ba tayo? Mommy, sa kalsada ba tayo titira? Ayoko pong tumira sa kalsada. Okay lang, mga anak, hindi ko hahayaang kayong makitira sa kalsada. Naiintindihan nyo? Sige po. Dito muna ako kikita ng pang-ipit. Nasa 3 palapag ang suite ni Mr. Young. CJ. Tungkol sa load sa East Side, magkano ang presyong balak mo? Hoy Greg, di pwedeng puro trabaho. Ang iniisip mo palagi. Dapat nang mag-isip ka tungkol sa love life mo. Araw-araw kinukulit ako ni Nina. Nahanapan ka ng girlfriend. Sa totoo lang, maganda si secretary mo na si Lana. Naku po Mr. Young, huwag ninyo akong biruin. Hindi ako type ni Mr. Baker. Hindi ko siya type. Kung gusto mo siya, pwede kitang paburan. Hala, sorpresang to ah. Salamat na lang bigla. Excuse me po, pasensya sa abala. Sir, ito po yung inumin nyo. Kara, bakit nandito siya? Bakit parang di magkakilala? Sina Greg at Kara. Baka naman, hindi talaga sila nagkita noon. Mr. Baker, sandali lang po. Ipatawag mo mga tao sa Blue Dream. May waitress dito. Nang asar sa akin. Gusto ko turuan ng leksyon yung babae. Kara, nakaligtas ka noon. Ngayon aalamin mo kung paano kita aayusin. Hoy. Naku, Paumanhin. sandali. Ikaw ang sumalpok sa akin. Akala mo basta ka nalang aalis? Hindi pwede. Ano ba nang gusto mo? Bitawan mo ako. Eto na, ang cute mo pala. Tara, painom ka naman sa amin. Ako, hindi ako umiinom. Pakawalan mo ako. Anong pinalagay mo sa akin? Siyempre masarap na inumin lang. Maya-maya, masaya tayong lahat. Hindi mo ito malilimutan. Bitaw, pakawalan mo ako. Buisit, takas ka pa rin ng takas. Tignan natin kung magugustuhan mo. Bitawan mo ako. Hulihin ninyo. Alis na. Magpapatawag ako ng ambulansya para sa'yo. Anong balak mo? Naiinitan ako. Tulungan mo ako. Lumayo ka sa akin. Hindi ako interesado sa babae. Hindi mo kaya o ayaw mo lang? Hindi mo kinaya, kaya nagmunghi ka na lang. Ano ang sinabi mo? Sabi ko,
Hindi mo kaya o ayaw mo lang? Pambihira, bakit pagkatapos ng 6 na taon, nakatulog na naman ako sa lalaki? Iyon lang ang meron ako. Quits na tayo, bayad na ang lahat. Bastos ka, huwag na tayong magkita pa. Ginawa ba niyang gigolo ako? Sa loob ng 24 oras, alamin nyo, ang babaeng nag-deliver ng inumin sa suit ni Ethan kahapon. Kailangan ko ang kumpletong impormasyon. Nina, Kumusta, Greg? Nahanap mo na ba ang aking mahal na apo sa tuhod? ginawa ko na ang lahat para hanapin siya. Alam kong wala akong aasahan sa'yo. Ipapakita ko sa'yo ang kaya kong gawin. Tada. Ha ha ha. Ang pangkat ng pamilya ay laging nagwawagi. Ang pangkat ng pamilya ay laging nagwawagi. Nina, huwag ka namang, masyado ang drama mo. Anong owa dito? Basta't naiisip ko lang ang hirap na di naranas ng apo ko. Nasasaktan na ang puso ko. Sige, huwag kang mag-alala. Nakangako ako, mahahanap ko siya agad. Ganun nga dapat. Sige. Hindi na kita istorbohin. Tatawagin ko na ang mga kaibigan ko para tulungan akong maghanap. Ako. Taasan ang reward sa US dollars 40 milyon. Gusto kong makita ang binata sa loob ng kalahating oras. Opo, sir. Ang pangkat ng pamilya ay laging nagwawagi. Ang pangkat ng pamilya ay laging nagwawagi. Ang pangkat ng pamilya. Kaninong anak ang nawawala? Pati senior citizens na mananayap ay isinama sa paghahanap. Harry, pagdating mo sa camp, makinig ka kay Ms. Evelyn. Huwag kang lalayo. Kapag may nangyari, tawagan mo ako. Ha? Sige. Yakap muna. Mabait na bata. Sige na. Bye-bye, Mommy. Paalam, Harry. Nahanap din kita. Ikaw pala. Mukhang hindi mo pa nakakalimutan kung ano ang ginawa mo sa akin ng gabing iyon. Hindi ba't binigyan na kita ng pera? Ano pa ang gusto mo? Ikaw talaga ang unang babae na nagtangkang gumamit ng pera sa akin. Ano ba ang tingin mo sa akin? Gigolo. Hindi ba? At saka, wala ka namang nawala. Tanungin kita. Ininom mo ba ang mga tabletas? Anong tabletas? Malinaw na. Bitawan mo ako. Sabihin mo na, saan ba talaga pumunta ang nanay mo? Maglahad ka. Sumama ba siya sa kung sinong lalaki na ang babae na naman siya, di ba? Tingnan ko. Patingin nga. Hindi ako ang may gawa, sila mismo ang nahulog. Nagsisinungaling ka. Gusto mo lang itapon ang mga gamit namin, hindi ko hahayaang gawin mo. Kaya mo ako tinulak. Batugan kang bata ka, sarahan mo ang bibig mo, malikot ka. Zoe, kasalanan kong delay sa renta. Pero hindi pwede, ang anak ko ang pagbalingan. Nako, kung anong puno, siyang bunga. HM, anak sa labas ang meron ka. Anong magandang aral ang maituturo mo? Ha, nakikita kitang maaga lumabas. At gabing umuuwi, makikisig ang ayos mo. Hanap ka na naman ng lalak, no? Wala kang sinasabing kabuluhan. Sinasabi ko sa'yo, dadalhin ko na ang mga anak ko sa ospital. Humarap ka. Gusto mong umalis. Sinasabi ko sa'yo, hindi ka aalis. Hanggat hindi mo binabayaran ang renta.
Tumabi ka. Gago kang bata ka. Bitawan mo ang anak ko. Bitawan mo ang anak ko. Bitawan. Bitawan. Sinaktan mo talaga ako. Tama na. Array. Talaga, nagdala ka ng lalaking customer sa bahay ko. Ginulo mo ang tirahan ko. Ikaw, EWWW, walang hiya ka. Babae ka. Sarhan mo ang bibig mo. Array ko, tulong. May tao po. Dinala nitong babae ang kanyang customer at binubugbog ako. Papatayin nila ako. Array. At may utang pa siyang upa. Sino ka ba? Akala mo makakalaban mo ang tiyahin ko? Gusto mo bang mamatay? Nay, natatakot ako. Okay lang yan, anak. Makinig ka sa akin. Ang pamangkin ko may boxing gym. Marami siyang koleksyon. Daan-daang tauhan ang nasa kanya. HMP. Ang upa ay $40,000 kada buwan. Panloloko yan. May utang ka, magbayad ka. Ganon ang sistema. Kung hindi ka magbabayad ng upa ngayong araw, sinusumpa ko, ipagbibili kita sa nightclub, magtimpla ng inuman para sa mga manyak. Kunin ninyo siya. Tingnan natin ngayon. Sinong maglakas loob hawakan siya? Tara na. Huwag kang gagalaw. Wala kang takas. Tumigil ka dyan. Array. Bilisan mo. Habulin nyo sila. Ngayon din. Habulin nyo. Tingnan natin sinong magwawala. Paumanhin, Ginoong Baker. Na-delay po ako. Palabasin niyo silang lahat. Opo. Hoy, sa anong karapatan nyo kami dadakpin? Nakakagalit. Base sa ano? Dahil ang gusaling ito ay pagmamayari ng Baker Group, si Ginoong Baker, ang tunay na may-ari nito. Anong sinabi mo? Ang poging ito, palang pinakamayaman sa Highten. Greg talaga siya. Si Greg nga ba talaga siya? Akala mo karapat-dapat kang tumawag sa kanya? 2 buwan niyong di binabayaran. Ang mahigit $200,000 na renta, 3 araw para magbayad. Pag hindi niyo ginawa, maghanda kayong mabilanggo. Ginoong Baker. Kasalanan ko kung di kayo nakilala. Bulag ako't di alam ang posisyon ko. Bigyan niyo po ako ng tsansa. Ginoong Baker, kawan niyo po ako. Palabasin niyo sila. Ginoong Baker, pakiusap po. Ginoong Baker, pakiusap. Pakiusap po. Ginoong Baker. O sige, pumunta muna tayo sa ospital. Huwag kang mag-alala. Hindi naman malala ang sugat. Magpahinga lang ng ilang araw ay gagaling na siya. Pero tandaan mo, panatilihing tuyo ang sugat. Baka magkapeklat kung hindi. Salamat, Doc. Alis na tayo, bilasan mo. Salamat sa lahat na. Huwag kang mag-alala. Bibigyan kita ng upa sa takdang oras, pangako. Paano mo babayaran? Sa pagbabalik mo sa trabaho sa Blue Dream Bay, Wala ka doon. nasaan ang ama nila? Bakit hindi ka sinundo? Patay na siya. Kahit papaan. Hindi ako mananira ng pamilya. Tara na, Jack. Uwi na tayo. Hoy. Anong ginagawa mo? Ibalik mo siya sa akin. Uuwi na kami. Uwi, ang bahay niyong iyan ay puno ng ipis at daga. Tirahan pa ba yan? Sige na. Sumunod ka sa akin. Pirmahan mo. Gusto mong maging yaya mo ako sa loob ng 3 buwan? Impossible. Iuwi ko na ang mga anak ko. Ang bahay na yon, pag-ari ko yan. Kung walang pahintulot, hindi ka makakabalik. Ito ba ang paghihiganti mo? Hindi ako ganoon kababaw. Ayoko lang masaksihan na ang mga batang to ay nasa poder ng walang kwentang inang tulad mo. Nakakaawa lang. Kung anak ko sila, hindi ko sila pahihirapan ng ganyan. Kaya mananatili ka bang katulong ko rito o babalik ka sa Blue Dream Bay para magtrabaho bilang hostess? Ikaw ang bahala. Heto, kunin mo ito. Mabuti. Ang iyong unipormeng pantrabaho. Magbihis ka na nito.
Kailangang linisin ang mga sahig. Simulan mo nang linisin. CJ, nasaan ang mop? Gumamit ka ng basahan, siguraduhin malinis ng maigi. Ano ang sinabi mo? Tapusin bago dumilim. Ang laki ng bahay na ito. Paano ko ito matatapos sa isang araw? Sinasadya mo lang akong pahirapan. Aayaw na ako. Mabuti. Kung ayaw ka, multang $6,000. Ano ang sinabi mo? $6,600,000. Hoy, kontrata ba kasundo ang pang-alipin? Ang lakas mo naman. Nang itulak mo ako. 3 palapag lang ito. Ganoon ba talaga? Kahirap para sa'yo? Magmadali ka at maglinis ka na. Nagkataon lang na natulog ako sa'yo ng isang beses. Ano nang malaking problema? Ngayon naghihiganti ka? Ang babaw mo. Nang insulto ka ba sa akin? Hindi, wala. Wala akong sinabi. Anong tinitingnan mo? Mga larawan ng anak ko. Sa summer camp, gusto mo bang makita? Sa oras ng trabaho, bawal maglaro ng cellphone. Anong mga bagay ba ang gusto niya? Laruan na kotse, mga Transformer, Ultraman. Ang anak ko talaga ang pinaka-cute na prinsipe sa buong mundo. Ako ang pinakamayaman sa Highton City. Anak ko ang tunay na prinsipe. May anak ka na ngayon? Nagpakasal ka na? Teka, nakatulog ako sa may asawa na? Pwede bang magkaanak nang hindi nagpapakasal? Huwag kang magtanong nang hindi mo dapat alam. Single ako, pero may 3 anak na ako. Umorder ng 100 racing cars mula Massport ngayon din. Sige, kalimutan na. Bilhin na lang ang buong toy company at sabihan. Ang luxury brand director na magdala ng mahigit 1,000 set ng Transformers agad-agad. Sira ulo ka talaga. Parang bata. Parating na. Kara, bakit ka nandito? Wala kang pakialam kung saan ako pumunta. Bitawan mo ako. Bruha ka. Gusto mong akitin si G. Baker. Para tawagin siyang tatay ng mga anak, panaginip lang yan. Sinasabi ko sa'yo, hindi kita papayag ang makalusot. Ang lakas ng loob mong manapak. Ikaw. Sinaktan kita. Lana, binabalaan kita. Huwag mo akong pantayan sa kababuyang ginagawa mo. Kapag inulit mo pa akong guluhin, hindi kita patatawarin. Ikaw. Array. Lumabas ka rito, Kara. Hindi ko hahayaang nakawin mo ang pagiging Mrs. Baker ko. Hoy, kayo. Halika rito sandali. Anong meron? Kalihim Lana. Yung bagong solte dito na si Kara, may masamang ugali. At walang pakundangan. Lagi siyang, alam mo na, nagpapapansin kay G. Baker. Gusto kong, tulungan niyo akong mapaalis siya. Huwag kang mag-alala, kalihim Lana, alam na namin ang gagawin. Sige, asikasuhin niyo muna ang trabaho niyo. Kara, maghintay ka lang. Pagsisisihan mong sumalungat sa akin. Harry. Nay, Jack, Queen, Harry. Jack, bakit may sugat ang ulo mo? Nadapa lang ako, wala yon. Harry. Masaya ba sa summer camp? Oo, ang saya-saya. Nagtayo kami ng tolda. Nakahuli pa kami ng parupar. Nay. Sunod sasama na rin ako sa Siyempre, pag may oras na ako, pupunta tayo sa summer camp, okay? Harry, patanjin ng mga paru-paro mo. Sige, Queen. Sino yun? Pinapapunta ka ni G. Baker. Maglinis ng pangunahing banyo. Paparating na. Kailangan ba talaga ngayon? Sabihin na pumunta ka, kaya pumunta ka na. Tigil ang reklamo, bilisin mo. Sige na nga. Grabe ang workaholic nitong taong.
Kahit day off, pinapalinis pa ako. Ayaw ni G. Baker sa mga babaeng nagpapakipot sa kanya. Tignan natin kung paano ka mapaalis. Gago. Kuripot na gahaman. Dinadamdam mo masyado ang mga bagay. Nababaliw na ako sa'yo. Gagamitin kong toothbrush mo pang linis ng inidoro. At papalitan ng pang-alipunga ang facial wash mo. Susumpa kita. Pasensya na, pasensya na. Taos puso akong humihingi ng tawad. Hindi ko sinasadya. Babalik na ako ngayon di. Anong problema? Hindi mo nakita ang gusto mong makita, kaya nasasaktan ka. Sino ang nagpasok sa'yo dito? Oh, plano mo talagang akong ligawan, ha? Naku, wag naman. Hindi ba't ikaw ang nagpakuha sa akin sa Sith? Sa totoo lang, sa tingin ko, may kakaibang hilig ka talaga. Gusto mo bang pinanonood ka habang naliligo, ha? Umalis ka. Babalik na ako. Naglalaro ka ba ng mind games? Ginugulo mo ba ang isip ko sa pagpapanggap? Abnoy, manyakis. Para namang hindi mo pa nakita dati yon. Kung tama ang alala ko. Ikaw ang unang gumawa ng hakbang nung gabing yon. Ikaw. Dapat may mahalagang dahilan ka. Ano? Pupunta ako dyan. Paglalampasan kita ngayon. Hari ng katiran, taon ng aso ka bang ipinanganak? Bakit palagi mo akong kinakagat? Imposible, hindi siya pinaalis ni Mr. Baker. Mukhang kailangan ko ng bagong plano. Kara, alam mo ba kung ano to? Kara, malaki ang problema mo. Itinapon mo ang Patek Philippe ni Mr. Baker sa tubig. Hindi ba't ikaw ang nagtapon? Ako ang nagtapon. Nakita mo ba? Hindi. Nakita mo ba? Hindi. Ikaw ang malinaw na nagtapon. Oo, ikaw nga. Wala ka sa katwiran. Ang kapal mo ng mukha. Bumaba ka riyan. Kung di mo huhulihin ang relos, huwag ka nang umasang makakaahon. Saklolo, hindi ako marunong lumangoy. Ayos, perpekto na yan. Mabuti pang mamatay ka na lang dito. Ang relos na yon ay nagkakahalaga ng higit $1.60 milyon. Wala kang pangbabayad niyan kailanman. Mabuti pang malunod ka na lang dito, at tapos na ang lahat. Sabi ko na nga ba, kung hindi mo makuha ang relos, hindi ka makakaahon dito. Narinig ko, para lang mapalaki ang mga anak mo, nakikipagtalik ka sa iba't ibang lalaki. Ngayon nakipagkita ka pa, kay Mr. Baker. Kadiri ka, babae kang mabaho at murang-mura. Ngayon, kuskusin mong mabuti ang dumi mo. Tulong. Hindi ako marunong lumangoy. Huwag ka nang umasa, walang sasagip sa'yo dito, walang tutulong sa'yo rito. Greg, saklolo. Kara. Kara. Ayos ka lang ba? Kara, okay na ngayon. Itinapon nila ang relos mo sa tubig.
at pinapasok ako para kunin. Hindi ako marunong lumangoy. Sino nagbigay sa'yo ng kapal ng mukha? Naguluhin ang mga tao. Hindi po ganoon, Mr. Baker. Kasalanan niya po ito. Sinubukan niyang nakawin ang relos ninyo. Nang mahuli namin siya, siya mismo ang pumasok sa tubig. Wala kaming kinalaman dito. Lahat sila ay makakapagpatunay. Ganito po ang nangyari, Mr. Baker. Gusto lang po naming turuan siya ng leksyon. Yun lang po. Oo nga po, Mr. Baker. Si Kara po ang may gulo. Wala po kaming kinalaman May doon. mga security camera po dito. Gusto niyo po bang tingnan ang footage para malaman kung sino ang nagsisinungaling? Peter Jones, ikuha mo ang security footage. Opo, sir. Mr. Baker, patawarin niyo po kami. Nagkamali po kami. Hindi na po mangulit. Awa niyo na po, Mr. Baker. Wala naman po akong problema sa inyo. Bakit niyo po ako sinasaktan? Peter, pakawalan mo ang mga aso. Opo, sir. Huwag po. Huwag niyo pong gawin. Ang mga wolf dog ko ay sinanay ng profesional. Hindi kayo papatayin. Pero kayo'y pahihirapan ng dahan-dahan hanggang sa pangarapin niyong mamatay. Huwag po, Mr. Baker. Magpapaliwanag kami. Magpapakumbaba kami, Mr. Baker. Si Secretary Lana, ang nag-utos na parusahan si Kara. Sabi niya, nanggugulo raw si Kara sa inyo. At dapat daw namin siyang palayasin. So sila na pala ang mastermind. Kunin niyo sila na. Opo, sir. Kayong lahat ay naging kasabwat niya. Lahat kayo tanggal na. Hindi na kayo babalik dito. Awa niyo na po, Mr. Baker. Aminin po namin ang pagkakamali. Huwag po, Mr. Baker. Naiintindihan na po namin. Inumin mo ang pulang asukal na salabat na ito. Papainit ito sa'yo. Ako. Hindi ako mahilig sa salabat. Ipapainom ko ba ito sa'yo o ikaw mismo ang inom? Ako na lang iinom nito. Mr. Baker, nadala ko na siya rito. Ipinatawag niyo po ako. Ang lakas ng loob mo. Hinawakan mo ang babae ko. Sino nagsabing babae niya ako? Tinawag ni Mr. Baker si Kara na kanyang babae. Ibig sabihin ba, nagkaalaman na sila? Hindi pwede, hindi ko talaga maamin. Mr. Baker, ano po ang pinagsasabi niyo? Hindi ko po maintindihan. Hindi mo maintindihan? Secretary Lana, ikaw ang may kasalanan nito. Tulungan niyo po ako. Kaya, may iba ka pang sasabihin. Mr. Baker, pakinggan niyo po ako. Si Kara ay likas na mababa at laging naglalambing sa lalaki. Natatakot lang ako baka saktan kanya, Mr. Baker. Hindi ko kailangan ng paalala mo. Tungkol sa kung sino siya. Lana, tanggal ka na. Simula ngayon, kapag narinig ko, muli kang nanghamak sa kanya, sisiguraduhin ko, mawawala ka sa Highton City. Mr. Baker, hindi niyo pwedeng gawin ito sa akin, Mr. Baker. Itapon siya sa pool. Halos malunod siya. Saka iligtas. Tapos itapon sa labas. Mula ngayon, bawal na siyang tumapa dito muli. Mr. Baker, huwag po. Mr. Baker. Mr. Baker. Pakiusap huwag. Bitawan mo ako. Array. Iabot mo ang kamay mo. Bakit ba ako laging target ni Lana? Kasi siya ay aking kapatid sa labas. Noong bata pa lang kami, ayaw na niya sa akin. Anak ka rin pala ni Jonah Halle. Paano ka napunta sa ganitong sitwasyon? Dahil nagdadalang tao ako. Bago ikasal. Nahiya ang pamilya Allen. Kaya pinalayas nila ako.
Salamat. Iniligtas mo na naman ako. Sa tingin mo sapat na, ang salamat lang. Wala akong pera. Alam mong hindi yun. Ang ibig kong sabihin. Nanay, nanay. Nanay. Nanay, kayo po ba'y kanina naghahalikan? Hindi. Nakita mo lang ng mali. Pupunta muna ako sa kusina para tumulong maghanda. Huwag kayong aalis ha. Greg, may ipapabigay ako. Mga paper crane, bakit mo to binigay sa akin? Sabi ni nanay dapat tumano ng utang na loob. Salamat sa pag-alaga niyo sa amin itong mga nakaraang araw. Pag malaki na kami, pwede niyong gamitin ang 2 paper crane para sa 2 hiling. Tutulungan naming matupad. Sige, usapan na yan. Tandaan ko yan. Itong mga ito, aalagaan kong mabuti. Pag malaki na kayong 2, pangako ko, hahanapin ko kayo para sa mga hiling na yan. O nga pala, alam niyo ba kung nasaan tatay niyo? Hindi pa namin nakilala ang tatay namin. Sabi ni nanay, abala raw siya at hindi kami madalaw. Pero tuwing birthday namin, nagpapadala siya ng mga regalo. Ang loko-loko pala niyang lalaki. Putang inang babae. Nagluloko lang pala sa akin. Sige, naintindihan ko na. Mula ngayon, kung may kailangan kayo, sabihin niyo lang sa akin. Ayos lang ba yan? Salamat, Greg. Walang anuman. Mag-enjoy kayo. Hindi ko inakala na ganoon siya kadi maaasahan. Pero napaayos niya ang pagpapalaki ng mga anak. May balita na ba sana? Wala pa po. Bilisan ang paghahanap. Kailangan matagpuan siya sa loob ng 3 araw. O saka pala, ihanda ang sasakyan para bukas. Pupunta ako sa templo ng Jade Buddha. Ginoong Baker, tuloy po kayo. Mahal na guro, ang galing niyo pa rin sa paghahanda ng tsaa. Ginoong Baker, nakakabilib kayo. Matagal din tayong hindi nagkita. Ano ang dahilan ng inyong pagbisita? Mahal na guro, noon niyo pong sinabing isinilang ako sa masamang tala. At magiging walang anak. Maliban na lang kung makilala ko ang aking itinadhana. Kamakailan, bigla akong nagkaanak. At may babaeng naging mahalaga sa akin. Amatoba. Pagbati, Ginoong Baker. Ibig sabihin, dumating na ang taong para sa inyo. Maaalis niya ang sumpa sa inyong kapalaran. At kayo ang tunay na magkatadhana. Sino nga ba siya? Ang ina ba ng bata? O ang babaeng nakilala ko? Hindi maaaring isiwalat ang tadhana. Ang inyong puso ang magsasabi kung sino siya. Ang puso ko. Inay. Anong nangyari sa'yo? Kasalanan lahat ito ni Kara. Ang putang iyon ang may gawa nito. Pinaalis ako ni Mr. Baker sa Baker Group. Imposible. Bumalik na si Kara. Inay. Lamalang pala si Kara noon, ng anak ni Greg. Kung malaman ni Greg ang totoo niyang pagkatao, hindi na ako magiging Mrs. Baker. Inay, tulungan mo ako mag-isip ng paraan. Hindi. Huwag kang magpanik, kumalma ka. Hindi ko hahayaang agawin niya ang posisyon mo bilang Mrs. Baker. May plano ka. Pwede nating gamitin ang bata para pilitin siyang umalis sa pamilyang Baker. Magandang plano. Aasikasuhin ko na to ngayon din. Ubo. Hindi mo ba ako narinig? Masakit na ang lalamunan ko. Hindi ka ba kukuha ng tubig para sakit? Marami akong ginagawa. Walang oras. Binabaliwala mo ba ang utos ng boss? Gusto mo bang pahabain pa ang kontrata ng 1 buwan? Hindi mo iyan magagawa. Sabi mo ayaw mo, pero ang galaw mo iba ang sinasabi. Hindi yan Huwag kang gumawa ng kwento.
Anong ginagawa mo? Sabi ko sa'yo, ang katawan mo ay totoong nagpapakita. Huwag mong kalimutan ang tubig. Hoy, Nina. Array. Nina. Okay ka lang ba? Nabigo ako sa yumao, lolo mo at sa tatay mo. Magwawakas ang angkan natin sa iyo. Naku, huwag ka namang ganyan. Nina, ano na naman yung pinagsasabi mo? Walang kwentang bata ka. Nagsikap ka ba talagang hanapin ang apo ng apo ko? Huwag kang mag-alala. Gagalugarin ko ang bawat sulok ng Highton para mahanap ang apo ng apo mo. Napala Nina. Ako kasi. Ewan, may sasabihin ako sa iyo, Greg. May nakita akong family center. Bibilhin ko yun. Para sa apo ng apo ko balang araw. Kunin ko yung mga dokumento. Naku Nina. Tungkol kay Kara, baka sa susunod ko na lang sabihin. Ang lakas ng loob mo ngayon ah. Gusto mong pasayahin kita. Anong kalokohan yan? Pinalalampas ko na to. Magtrabaho ka ng maayos dito. Pag uwi ko mamaya, papagalitan kita. Buti na lang walang nakakita. Tarantado ka. Gigising ng umaga ganyan ka agad. Kara, ako si Ginang. Evelyn, guro ni Harry. Kumusta po din Mas Evelyn? May problema po ba kay Harry? Binasag ni Harry ang $100,000 na antique vase sa library ng summer camp. Kailangan mong pumunta kaagad. Ano? Harry, ito ay mahalagang antique vase. Bakit mo sinira? Harry, Kara, binasag ni Harry ang vase sa summer camp library namin. Ayaw niyang aminin ang pagkakamali. Hindi namin tatanggapin ang mga batang ganyan. Ngayon din, sunduin mo na siya. Mommy, hindi ako ang may basag ng vase. okay lang anak. Naniniwala ako. At hindi kita pababayaan na mapagbintangan. Anong ibig mong sabihin? Ang ibig kong sabihin, tatawag na ako ngayon ng pulis. Hayaan nating pulis ang mag-imbestiga. Tignan natin kung sino talaga ang nagsisinungaling dito. Kara, sa dami ng ebidensya laban sa'yo, nangangahas ka pang manakot kay MS, Evelyn. Wala ka talagang hiya. Lana. Ikaw na naman, Lana. Bakit nandito ka? Ang pamilyang Allen ang organizador ng summer camp na ito. May problema ba sa pagpunta ko dito? Kanina lang, isinumbong sa akin ni MS, Evelyn, na may bata raw nang sumuway sa patakaran. Anak mo pala ang may gawa. Binabalaan kita. Bantayan mo ang salita mo. Wala kang hiya. Walang pakundangang ina. Ano pang magandang asal ng anak? Masamang babae. Huwag ninyong saktan ang nanay ko. Umalis ka na. Batugan ka. Ayos ka lang. Okay lang ako. Ingat sa paglakad. Madam, tingnan nyo. Ang kampo natin ay may magagandang tanawin at dekalidad na pasilidad. Ito talaga ang pinakamainam na paglalagyan ng puhunan. Ang ganda talaga ng kapaligiran. Uma Jones, magpagawa ka ng tiyubabaw sa dakong yun, duyan, at siguro trampolina. Ang apo ng apo ko ay siguradong magugustuhan to. Opo. Madam, dito po tayo. Pumunta tayo roon para tumingin. Plano mo, ang lahat ng ito, di ba? Oo. Ano ngayon? Makinig ka. Umalis ka na. Sa Highton City ngayon din. Kung hindi, sisiguraduhin ko, matulog ka sa kalsada. Alis. Hindi ba, apo ng apo ko yan, malakas ang loob. Ngayon, gusto kong makita, kung sinong may lakas ng loob na guluhin ang apo ng pamilyang Baker. Nina, anong dahilan ng pagpunta mo rito? Huwag kang matakot, anak. Ako ang bahala sa'yo. MS, Evelyn, ano ba talaga ang nangyayari dito? Principal Linwood. Nakita ko si Harry, na basagin, ang lumang florera sa aklatan. Sinira niya at ayaw pang bayaran. Nina, ang ugali niyang ay hindi maganda.
Kung papayagan natin siyang manatili sa summer camp, maaaring maging masamang impluensya sa ibang bata at mabuwisit ang mga magulang. Principal Linwood. Meron tayong CCTV, di ba? Pwede ba nating tingnan kung sino talaga ang nakabasag ng florera? Uma, ipakita mo ang recording. Hind na kailangan. Madam, nasa phone ko ang live feed ng summer camp. Ipapakita ko sa inyong lahat. Naniniwala akong ang batang to ay hindi nagsisinungaling. Hala. Harry. Bakit mo binasag ang florera? Hindi ka panipaniwala. MS, Evelyn, ikaw pala ang may gawa. Wala akong sama ng loob sa'yo. Bakit mo naman ipaparatang sa anak ko? Bata pa lang siya. Ano ba ang problema mo? Principal Linwood. Hindi ako yun, pangako. Si. Lana ang may utos. Siya ang nagpabasag sa akin. Lahat yun sa kanya galing. Pakiusap. Patawarin niyo na ako. Nako. Nina. Huwag kang makinig sa kanya. Wala akong kinalaman dito. Nakuha ko na ang transfer record mula kay Lana. Hindi ako nagsinungaling. Kung ganun, kayong dalawa ay nagtulungan para pagbintangan ng batang 5 taong gulang. Kakatuwang-katwa. Tama po kayo, madam. Aalis ka na sa trabaho. Mag-empake ka at umalis sa summer camp ngayong din. Para sa iyo, Lana. Nabili ko na ang preschool na ito. Ano? Simula ngayon, bawal ka nang pumasok dito. Lumabas ka, ngayon din. Anak, napakarami mong pinagdaanan. Halika, yakapin kita. Lola, Ah. Nagawa ko na ang paternity test para kay Harry at sa apo ko. Siya talaga ang lola ng apo ko, walang duda. Mabait na bata. Sa wakas ay nasumpungan kita. Kara, isama mo ang bata at uuwi tayo. Tara na. Halika na, uwi na tayo. Maligayang pag-uwi, young master. Harry, tingnan mo ang red along binili ko para sa iyo. Nagustuhan mo ba? Gusto ko po. Salamat, Nina. Napakabait mong bata. Madam, ang regalo po ay napaka-eskandaloso. Bata pa si Harry. Hindi mo dapat tawaging madam, kundi Lola. Nina, Kara, sa lahat ng mga taong ikaw at si Harry ay nasa labas at dumaan sa napakaraming hirap. Aayusin ko na ang kasal ninyo ng apo ko. Kayo ni Harry ay makakapamuhay ng tahimik dito. kahit ayaw kong pakasalan ang lalaking iyon, ang 3 bata ay may karapatang malaman kung sino ang kanilang ama. Kara, ano pang pinag-aalangan mo? CJ, hayaan muna si Harry dito sa inyo at uwi ako para mag-impact. Sige, nakahanda na ang mga kwarto para sa inyo ni Harry. Harry, babalik agad ako. Maging mabait ka, ha? Sige. Palem, Mommy. Oh, irog ko. Greg, nahanap ko ang anak mo. Ang pangalan niya ay Harry. Bumalik ka rito sa lumang bahay. Seryoso ka ba? Siyempre, seryoso ako. Narito, siya mismo, sa aking mga bisig. CJ, babalik agad ako. Greg, may sasabihin ako. Napakahalaga sa... May urgent akong asikasuhin. Magpakabait ka at hintayin mo ako. Babalik agad ako.
Lana, anong nangyari? Nanay, talagang wala akong ideya kung anong nangyayari ngayon. Dumating si Mrs. Baker. Sa kampo ring iyon, hindi lang ako nabigong paalisin si Kara at anak niya. Nasabihan pa ako ni Mrs. Baker. Ang swerte talaga ng babaeng yun. Nanay, di pa nalaman ni Mrs. Baker ang totoo nilang pagkatao, no? Anong gagawin ko ngayon? Isang bagay na lang ang dapat gawin. Maghintay ka lang. Paghihintay ang plano mo. Ito ay bagay na pinakuha ko mula sa ibang bansa. Isang piraso lang nito. Kahit sinong lalaki, mapapaamon nito. Kailangan mong bilisin ang pag-ayos kay Mr. Baker. Nanay, ang galing mo talaga. Kapag nakamit ko na si Mr. Baker, sisiguraduhin kong pagsisihan ni Kara ang pagiging buhay niya. Ha ha ha. Harry, Tatay, Harry, nahanap din kita. yung huli, hindi ako nagkamali. Ikaw talaga ang tatay ko. Tama ka Harry, ikaw ang pinakamatalino. Nakumpleto na ang pamilya. Pag nagpakasal na kayo ng nanay ni Harry, makatitiyak na ako ng kapanatagan ng loob. Pagpapakasal, Anong ibig mong sabihin? ano pa ba? 6 na taon mo na sila, binibigo. Hindi ka na naman aatras. Hindi yun ang ibig kong sabihin. Ano ba ang ibig mong sabihin? Makinig ka sa akin, Greg. Sa pamilyang Baker, hindi namin pinapalampas ang kabastusan. Kailangan ko pa ring malaman. Kung nasaan ang ina niya, dapat makilala ko man lang siya at tanungin ang opinyon niya. Ang nanay ni Harry ay may ginawa kaya't lumabas. Lilinawin ko na ito, ikakasal ka na gusto mo man, o hindi, walang pag-uusap pa dyan. Tatay, hindi mo ba gusto si mommy? Hindi yon Harry, hindi ko naman ayaw ang mommy mo. Maganda talaga si mommy. Tingnan mo ang larawan niya. Mr. Baker, nag-empake na si Kara at aalis na raw kasama ang mga bata. Ano bang nangyayari? Pupunta ako dyan. Nina, may asikasuhin pa ako. Makipaglaro ka muna kay Harry. Babalik ako agad. Harry, may lalakad ako sandali. Maglaro kayo ni Nina dito sa bahay. Babalik agad ako. Sana kasama natin si mommy. Nanay, saan tayo pupunta? Hindi ba tayo naghihintay kay Greg na bumalik? Nahanap ko na ang totoong ama mo. Talaga, ang galing. Nasaan siya? Jack, Quinn, dadalhin ko kayo sa bahay ni Lola ni na ngayon. Mula ngayon, titira na kayo kasama ang ama ninyo. Kara, aalis ka nang walang pasabi. Ano sa tingin mo ito? Terminal ng bus? Salamat sa pag-aalaga mo. Sa akin itong matagal. Kara, gusto mo talaga yung lalaking yun, ha? Hindi ka na makapaghintay na sumama sa kanya. Ano, paano naman? Ano ang ibig sabihin ko sa'yo? Anong gusto mong gawin? Bitawan mo ako. Kara, hindi ko hahayaan. Kunin ka ng sinuman. Sa piling ko. Greg, ano sa tingin mo ang halaga ko? Gamit lang sa iyong kasiyahan. Tara na. Harry. Kara. Sino itong dalawa? Mga kapatid na lalaki at babae ni Harry. 3 magkakambal ang pinanganak ko noon. Salamat sa Diyos. Salamat sa langit. Magkakambal na 3. Ngayon mayroon na ako 3 magagandang apo sa tuhod. Magpakabait kayo. Batiin ninyo si Lola Nina. Lola. Mabuti, 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 mga anghel ko. Kara. Ikaw talaga ang bida ng pamilya natin. Meron pa ako, isla na nagkakahalagang 200 milyon. Ipapasa ko na ito sa iyo bukas. Nina, hindi na kailangan iyon.
Tatawagan ko na ang kanyang tatay para sabihin ang magandang balita, iho. Hoy, punks, ang selo-salo ng pamilya ay nakatakda na. Bukas ng gabi sa alas 8, magpahanap ka ng mag-aayos nito ngayon di, at ipaalam sa lahat ng pamilya sa Highten City na dumalo. Magsuot ka ng formal, bukas ng gabi. May pa akong isa, malaking sorpresa para sa'yo. Sige, Nina, ako na ang bahala ngayon din. Kara, hindi kaya tayo'y hindi talaga para sa isa't isa? Hay nako, Kara, sa lahat ng mga taong ikaw lang ang nagpalaki sa mga bata, ang hirap ng pinagdaanan mo. Bukas, papadala ko ang pinakamagandang damit, dapat maganda ang suot mo, sa pagtitipon ng pamilya. Salamat, Nina. Kailangan ng mga bata ang ama nila. Hindi ako pwedeng maging makasarili. Greg, pasensya ka na. HMP. Hoy, anong problema mo ngayon, Greg? First time kitang uminom para lang. Magpakalimot, may babaeng umayaw. Sa'yo ano? Huwag mo nang isipin ang sinabi ko. Pero sa totoo lang, anong klaseng babae ang manggahas? Naiwan ka? Isang babaeng hindi alam ang kanyang nawawala. Greg, ano ba ako para sa'yo? Temporary lang ba? Ginoong Baker, Ginoong Young. Hoy, kalihim Lana. Sakto't dumating ka. Kailangan kong pumunta sa CR. Pwede mo bang bantayan siya? Hoy, Greg. Greg. Umalis ka sa daanan ko. Bukas ng gabi, ilalantad ni Nina si Kara, at mga anak niyang ilihiti mo, ngayong gabi na ang huling pagkakataon ko. Greg, makikipag-inuman na ako sa'yo. Ako na lang inom. Greg. Greg, ngayong gabi, gagawin nating opisyal ito. Pagdating ng bukas na gabi, sa family reunion dinner. Gusto kong, si Kara, at mga anak niyang ang mapahamak. Greg. Excuse me po, pinapunta ako ni NT Vernon para kunin ang huling sweldo ko. Alam mo ba kung nasaan siya? Sa finance office, ika-4 na palapag. Salamat. Greg. Makikiinom na lang ako sa'yo. Anong pinalagay mo sa akin? Greg. Hindi mo ba naisip na pinipigil mo lahat at napapagod ka na? Paano kung tulungan kita? Nagbabala ako sa'yo. Kung ayaw mong mamatay, huwag mo akong hawakan. Umalis ka. HMP. Greg, ano ng problema mo? Ngayon, tulungan mo ako. Greg, may gumamit ba ng droga sa'yo? Greg, gising ka na. Hindi natin ito pwedeng gawin. Nagsusumikap ka pang manatiling, tapat sa ibang lalaki. Bitawan mo ako. Tumawag ka lang ng ganyan. Gusto kong marinig yun. Greg, Huwag mong subukang tumanggi sa akin. pakawalan ang mga anak ko. Bitaw, bitawan mo. Anong karapatan mong paluin ako? Tigil.
Ayos, sakto na yan. Dito ka na lang mamatay. Saklolo. Hindi ako marunong lumangoy. Ito na ang huling pamamaalam natin. Greg, ito ang utang na loob ko. Huwag kang mag-alala. Ako ang bahala sa'yo. Hindi kailangan. Ano ang sinabi mo? Lahat tayo dito ay matatanda na. Walang kwentahan ng responsibilidad. Nakipagtalik ako sa'yo minsan. At ikaw naman ay nakipagtalik sa akin. Parehas na siguro tayo. Hindi na tayo kailangang magkita pa. CJ. Kara, ang laya ng pag-iisip mo. Nakakatipid ako ng abala. Pero, tandaan mong uminom ng gamot mo. Anong gamot? Ano pa ba iba nun maliban na lang kung gusto mong ipagbuntis mo ang anak ko? At patagalin pa itong sitwasyon natin. Huwag kang magpakumpiyansa. Okay, sa ngayon, ayaw kitang makasalamuha. Mas mabuti nga yan. Nakahanap na ako ng ina ng magiging anak ko. Ikakasal na kami. Sana mula ngayon, hindi ka nasusubo sa anumang dahilan o rason na makialam sa buhay namin. Ang mo naman mag-isip. Nakita ko na rin ang tunay na ama ng anak ko. Ikakasal na rin kami. Magiging masaya kaming pamilya. Kaya, wag mo na akong gambalain. Edi good luck sa'yo. Salamat. Ang kulit talaga ng babaeng to. Gago. Tarantado. Sana'y maubusan ka ng toilet paper. Ang soda mo laging walang pambukas. Pag kumakain ka ng instant noodles, walang seasoning packet. Nakakaasar ka talaga. Impossible. Ngayon kapag naaalala ko siya, nagsusuka na lang ako. Kaya sabihin mo, nainom ka ba ng gamot mo? Hindi pwedeng ganoon lang katinding coincidence. Pero kung nangyari talaga, kagabi. Maneho. Sundon niyo ako, pakiusap. Binabati kita, Binibining Allen. Ika'y 4 na linggong buntis. Buntis talaga ako. Oo, buntis ka. Dapat alalahanin na. Huwag masyadong magpakalunod sa kama. Baka magkaroon ng komplikasyon. Noong tiningnan kita. Kanina, naiintindihan ko na. Salamat, Doc. Kasalanan ng tarantadong lalaking iyon lahat. Kagabi, para siyang siraulo. Walang kontrol sa sarili. Basta talaga yung lalaking iyon. Mula nang makilala ko siya, wala nang magandang nangyayari. Buntis talaga si Kara. Yang kabit na yan kahit kanino hamihiga. HMPH, tingnan natin kung paano niya balak pasukin ang pamilya Baker gamit ang anak sa labas na yun. Nanay, nauwi ka rin. Mga anak. Nasaan si Lola Nina? May pinuntahan si Lola Nina. Babalik daw siya mamayang gabi. Sabihin niyo nga, masaya ba kayo dito? Masaya po kami. Mabait na mabait si Lola Nina. Sabi ni Daddy, mabait din daw siya. Sabi ni Lola Nina, makikita namin si Daddy mamayang gabi. Ayos yan. Ikaw ang pinakamahal ko, Nanay. Kahit saan man ako mapunta, gusto kong laging kasama si Nanay. Ako rin. Naku, mga anak ko. Sige na mga bata, maglaro na Karapatan ng ama ng bata na malaman ang tungkol sa kanya. Kailangan kong sabihin kay Greg tungkol dito. At saka, hindi ako pwedeng magpakasal sa apo ni Nina haba may anak ako sa iba. Greg, may napaka-importanting bagay akong sasabihin sa iyo. Kung may sasabihin ka, sabihin mo na. Huwag mong sayangin ang oras ko. Kailangang malaman ni Greg ang tungkol sa batang ito at hayaan siya magdesisyon tungkol dito. Greg. Buntis E. Ingat.
Buwisit. Kara, hintayin mo ako. Ngayong gabi, panalumpitin kita hanggang sa huling hininga. Ayos ka lang? Nasaktan ka ba? Yang mga pulseras mong panrelihiyon. Ang mga pulseras na ito ay galing kay Terry para sa proteksyon. Ngayon, naging kalasag siya laban sa kapahamakan. Kaya siguro, nagawa nila ang trabaho nila. Okay lang. Bakit mo ako pinapunta? Nandito ako para pag-usapan natin ang... Baka dapat sagutin mo muna. Ang telepono mo. Greg, huwag mong kalimutang maaga sa party. Gusto kong pag-usapan ang kasal mo sa nanay ng mga bata. Narinig mo ba ako? Nina, narinig kita. May ginagawa ako ngayon. Tatawag ako mamaya. Bababa na ako. Ano nga ang sasabihin mo? Pumunta ako para singilin ka. Sa perang utang... Ano? Nandito ka lang pala. Para sa pera. May problema ba? 3 buwan akong naglinis ng sahig. Ang perang yan, dapat talaga ay akin na. Sapat na ba ito? Kara. Hindi na kita. Muling makikita. Heto ang pera mo. Kunin mo na. Greg, hindi na kita aabalahin pa. Salamat sa inyong lahat sa pagdating sa pagsasalo-salo ng pamilya Baker ngayong gabi. Sige, salamat sa inyong lahat. Ngayon, nais kong ipakilala ng formal ang aking manugang na babae, si Kara. Siya ang tunay na bituin ng ating pamilya. Nagluwal siya ng 3 magagandang apo sa tuhod ng sabay-sabay. Nina, napakapalad mo talaga. Bigla na lang 3 maliliit na kayamanan. Tama nga. Hindi lang gwapo si G. Baker. At tapat sa kanyang pamilya, nakahanap pa ng magandang manugang para sa inyo. Talagang nakakainggit. Salamat sa inyong lahat. Masyado ninyo kaming pinasasaya. Kaninong pamilya galing ang dalagang ito? Parang hindi ko pa siya nakikita dati. Kasi naman hindi naman siya tunay na dalaga mula sa anumang pamilya. Babaeng pinaglaruan lang ng mga lalaki, walang silbi. Bakit ka nandito? Sino ang nagpapasok sa'yo? Pasensya na po, Binibini. Ako po ang ama ni Kara. Nabigo akong palakihin ng maayos ang anak ko. Hindi ko inakalang itong pasaway na to ay maglalakas loob. Nalokohin kayo. Walang hiyang bata ka. Bakit hindi ka paluluhod at humingi ng tawad kay Binibini? Ano bang kasalanan ko? Bakit ako dapat lumuhod at humingi ng tawad? Paano ka ng ahas sumagot? Sasampalin kita, tatanggalin kahihiyan mo. Tigil. Sino ang may lakas ng loob? Nagumulo dito. Paano siya nakarating dito? Paano siya nakapasok? Batugan kang bata ka. Nakita rin kita. Kara, itong batugan ba ang gusto mong ipakilala? Nina, apo mo siya. Tama, ama siya ni Harry. Ikaw naman ang ina ni Harry. Eksakto. Bata ka, napakagandang manugang siya. Dapat mo nang iuwi. Simula ngayon, alagaan mo nang maayos siya. Kung hindi, hindi kita patawarin. Kaya, ikaw pala yung lalaki sa meditation room noon. Bakit ngayon mo lang sinabi? Ginoong Baker. Binibining Baker, huwag ninyong paniwalaan ang babaeng ito. 6 na taon na ang nakalipas. Sinadya niyang balangkasin itong lahat. Sa totoo lang, noon pa man ay may asawa na siya. Ano lang ang sinabi mo? Ito ay totoo. Natagpuan ko na ang kanyang asawa at anak. Pumasok sila. Pumunta sa bahay sa akin, honey. Ina, sa wakas natagpuan kita. Sino ang mga taong ito? Bakit masamang amoy sila? Paano sila maaaring hindi amoy? Ang mga taong ay mga tao lamang na walang na pumili sa pamamagitan ng basura sa labas. At siya ay asawa ni Kara. Ano ang sinabi mo? Ito ay ang bumalik pagkatapos
Alam ni Kara si Mason Irwin ay kasal at pa rin nagpunta pagkatapos niya. Siya seduced Mason. Upang umakyat sa buhay, siya ay nagbuntis bago ang kasal, at ang aking ama, kicked sa kanya labas ng bahay. Mamaya, dahil Mason, naging bankrupt at nawala ang kanyang binti, siya pagkatapos, sinubukan na seduce Greg sa halip. Ito necklace ay ang isang Kara, nagbigay sa akin pabalik bilang isang tanda ng kanyang pag-ibig. Iyon ay, ang necklace ko nawala kapag tumakbo ako 6 na taon na ang nakaraan. Sabi niya, ito ay pangangalaga ng kanyang ina. Ako talaga ang kanyang asawa. Si Nolan ay tunay, kanyang anak. Isang grupo lamang ng mga clones. Honey, pumunta sa bahay ako. Ina, saan ang aking mas batang kapatid na babae? Tacos ko kayo, maaari ka ba pumunta sa bahay kasama si tatay, at ako? Kara, wala kang puso talaga. Gagawin mo ang lahat para lamang umangat. Sa totoo lang, ikaw ay kahihiyan ng angkan ng Allen. Si Nolan, ang anak mo, kay Mason. Paano ka nagkaganito kasakit? Dahil lang sa sarili mong kaligayahan, pinabayaan mo silang dalawa. Paano ka nagkaganito kawalang awa? Mapaniniwalaan bang? Iniwan niya ang asawa at anak at ginamit ang anak para makapangasawa ng mayaman. Gustong maging Mrs. Baker, kasuklam-suklam talaga. Totoo, buti na lang at nalaman natin agad. Nakakahiya lang kay Madam Baker. Nagtiwala siya sa maling tao. Nakakadiri ka. Tingnan natin kung paano ka makakabangon dito ngayon. Tama na. Bakit hindi mo nalang kunin ang anak mo? At umalis na kayo? Umalis na kayo sa Highton City ngayon din. At huwag nang bumalik pa. Inay. Hoy, mahal. Umalis na tayo. Sige na. Ang dami, masarap na pagkain at inumin dito. Gusto mo bang talikuran lang ang lahat ng ito? Kara, ano ang ibig mong sabihin niyan? Ang ibig kong sabihin, gaano man karaming pabor ang ibinigay nila sa'yo, kaya kong lagyan ng 0 ang anumang nakuha mo, pero may kondisyon. Dapat magsabi ka ng totoo. Tumahimik ka. Kara, sinusuhulan mo ba talaga sila para magsinungaling para sa'yo? Kahit magbago man ang salaysay nila, pagtakip lang yan sa kalokohan ang mag-amang yun. Ang bait-bait sa'yo, paano mo naitiis? Abusuhin sila? Wala pang ang imik ang dalawa. Kayong mag-ina, nagpapanik na. Bakit? Dahil ba may konsensya kayo? Anong kalokohan yang pinagsasabi mo? Ikaw at si Nolan ay ina at anak. Peke pa rin ba to? Mr. Baker, Madam. Kahit ano paman, huwag ninyo siyang paniwalaan. Mahal, hindi kailangan ng pera mo. Ang gusto ko lang ay mabuhay ng maayos kasama ka. Umuwi na tayo. Mr. Baker, ano po ang? Maraming doktor ang angka ng Baker. Makakakuha tayo ng ilan para magsagawa ng eksaminasyon at malaman kung sino ang nagsasabi ng totoo. Isang pagsusuri lang malalaman na. Tama si Greg. Naniniwala ako. Si Kara ay hindi talaga ang uri ng tao na sinasabi ninyo. Nina. Greg. Kayo pong dalawa. Ay mabubuting bata. Pinagkakatiwalaan ko ang sarili kong pasya. Alam kong hindi ako nagkakamali ng hinusga. Hindi ko inakalang si Greg at si Madam ang tatanggol sa kanya ng ganito. Ngayong umabot na sa ganito. Wala na akong magagawa kundi gamitin ang huling baraha. Kara, si Greg at Madam ay lubos na nagtitiwala sa'yo pero hindi ka pa rin nagbabago. Nagpunta ka sa labas at nagdadalang tao sa anak ng ibang lalaki. Talagang siya nga at 4 na linggo ng buntis. May mga taong hindi natututo at laging humahabol sa mga lalaki. Kahit baboy, hindi ganoon karaming anak. 4 na linggong buntis. Hindi ba't ng gabing yun? Ikaw, walang hiya kang kahihiyan. Ngayon, opisyal kong puputulan ng lahat ng relasyon sa'yo bilang anak. Greg. Madam, gawin niyo ang gusto ni Ong. Sa kahihiyan na ito, wala akong magiging reklamo. Kung noon pa sana, ang babaeng walang hiya tulad niya, itinatapon na sana sa ilog na may nakakabit na bato. Sa tingin ko dapat nating i-post ang mukha niya sa buong internet para makita ng lahat kung gaano siya kasayra bahay. Tama ka talaga. Bilisan mo, kunan mo ng litrato. Kara, ngayong umabot na sa ganito, gusto kong makita kung paano ka lulusat sa gulumong ito. Tumahimik kayong lahat. Kawawang babae. Akala mo hanggang kailan mo ito maitatago sa akin? Ang huling taong kumalaban kay Mr. Baker ay nakatanggap na ng nararapat sa kanya. Puta, tapos ka na. Ang plano ko talaga ay ayusin muna ang mga batang ito bago humanap ng lugar para sa panganganak ko. Kara, hanggang ngayon nagsisinungaling ka pa rin. Nakapasok ka na sa pamilya Baker, ang mayamang pamilya.
Sa tingin mo palalampasin mo yun? Kung magsasalita ka pa ng katarantaduhan, huwag mo akong sisihin kung maging bastos ako at bunutin ang dila. Mr. Baker, niloko ka niya. Paano niya ako lolokohin? Ang sanggol na dinadala niya ay akin. Imposible. Paano mangyayari yon? Kaya pala ikaw ang manugang ko. Talaga namang ikaw ang swerte ng aming pamilyang Baker. Hindi. Imposibleng totoo iyan. Ginoong Baker. Mali ang inyong akala. Si Kara ay walang iba, kundi babaeng ang walang pagpapahalaga. Isang buwan lang ang nakalipas, hindi pa siya. Ano bang problema mo? Kailangan ko ba magpaalam sa'yo kung sino ang kasama ko? Kahit pa ang sanggol na dinadala niya, ay iyo. Si Mason at ang anak niya. Paano mo magagawang magkunwari na hindi nangyari ang lahat ng ito? Nanay. Paumanhin po, Ginang. Nag-aalala lang po sila, nang sobra kay Kara, hindi ko po sila mapigilan. Ayos lang. Ilabas mo sila para maglaro. Sige po, hanapin mo ang kapatid mo. Kung talagang ako ay napangasawa si Mason, paano niya hindi nalaman na ang anak na pinanganak ko noon ay hindi lamang si Harry, kundi triplets? Triplets. Ibig sabihin, sina Jack at Quinn ay ating mga anak din. Tama. Ginoong Baker, si Kara, aminado ako. Lahat ay sa kanyang pagkukusa. Binigyan niya ako ng pera upang dalhin ang bata rito at Sir On ka. Mahabag po kayo, patawarin ninyo kami ngayon. Pakiusap po. Patawarin niyo kami. Nakikiusap kami, patawarin niyo po kami. Ikaw ba talaga ang tunay na ama ng batang ito? Kapag minamahal ng magulang ang anak nila, pinagpaplano nila ang matagalang kinabukasan nito. Pero ang tingin mo sa kanya ay kasangkapan lamang. Hindi ka naman tunay niyang ama. Uma. Hawakan ang magnanakaw na ito at tawagin ang pulis. Kasalanan mo. Lahat ito, put-angina mo, kung hindi dahil sa'yo. Hindi ako mahihila. Sa gulo na ito, magbabayad ka rin ito. G. Baker, binibini. Nagkamali lang ako nang walang kwenta. Nakikiusap ako. Patawarin niyo na ako ngayon. Hindi ako ang dapat pagluhuran mo. Kara. Wala na akong hiya. At pagmamahal. Nakikiusap ako. Bigyan niyo pa kami ng isang pagkakataon. Magkadugo tayo. Tumigil ka na. Huwag mo nang hilabisan ang kahihiyan. Kung naalala ko ng tama, tinanggal mo na ang relasyon natin bilang mag-ama. Ako, Kara, paano mo nasabi? Yan sa tatay mo. Nakaluhod na ako at humingi ng tawad. Ginawa ko na ang lahat. Ano pa bang hihilingin mo sa akin? Pagkatapos mong humingi ng tawad, kailangan ba kitang patawarin? Ikaw. G. Baker, nalutas na ang lahat. Ang kotse na nakabangga kay Kara noon ay pag-aari ni Lana. Hindi ako yun. Hindi ko ginawa yun. Ito pala ang tawag niyo. Sa pamilya, ginagawa talaga nila ang lahat ng paraan para mapatalsik ako. Anong gagawin natin sa kanila? Tangkang pagpatay ito, tumawag ng pulis. At hayaang sila ang umako. Huwag. Huwag tayong tatawag ng pulis. Ayokong makulong. CJ, susundin ko ang gusto mo. Tatay, huwag mo silang payag ang tumawag ng pulis. Tulungan niyo ako. Hindi sila dapat tumawag ng pulis. Ayokong makulong. Nakikiusap ako sa inyong lahat. Kara, kapatid mo siya. Ikaw. Ano naman kung tunay na kapatid ko siya? Hindi niyo ba ako itinuring na anak? Ngayon meron na ako tunay na pamilya. Mula ngayon, huwag na niyo akong hanapin. Peter, ipagbigay alam mo agad sa lahat. Simula ngayon, ang ating pamilyang biker ay magpuputol ng lahat ng ugnayan sa kanila. Paalisin niyo silang lahat dito. Papa, Mama. Mga mahal, siya ang inyong ama. Humihingi ako ng paumanhin. Hindi ako makapaniwala na hindi kita nakilala agad. Ang parusa mo ay, hindi ka na pwedeng lumayo sa amin. Hayop ka. Nakalimutan mo ba ang pinakamahalagang bagay ngayon? Ano yon? Gago ka. Marami nang pinagdaanan si Kara sa mahabang panahon. At hindi mo pa rin binigyan ng wastong karapatan. Pero Nina, ako'y kakatuklas ko lang na siya ang kanilang ina. Hindi pa ako handa. Kunin mo ang aking singsing. Nina, ito ay pamana ng ating pamilya. Tama na ang mga dahilan. Si Kara na ngayon ay ang kayamanan ng pamilya Baker. Kung sakali, saktan mo siya. Pananagutin kita. Pakasalan mo siya. Push. Pakasalan mo siya. Pakasalan mo siya. Pakasalan mo siya. Push. Hindi pwede. Hindi. Kung wala akong permiso, walang dapat mag-isip na pumasok sa pamilya Baker. Hindi ba si Mrs. Baker yan? Kung gayon, sino? Ang buntis na babae sa tabi niya? Siya si Willa Kelly, panganay na anak. Narinig ko lumaki siya kay Greg at dapat siya ang unang pag-ibig. Ang dinadala niyang bata ay kay Greg.
Hindi ba't dapat nasa Massport ka para mamili ng mga gamit? Bakit ka bumalik? Kung hindi ako babalik ngayon, ang pamilya Baker ay maaaring maaga ng mga agaw na yun. Mom, nawawala ka na ba? Paano mo hinayaan si Greg? Napakasalan ito, mapanlin lang na babae. Paano mo nasabing si Kara ay mapanlin lang? Si Kara ay nagbigay sa pamilya Baker ng 3 anak. Bayani siya sa paningin ko. At ang apo sa babae na sinasang-ayunan ko. Bayani, sana naman. Mga anak sa labas lang yan. Tama na. Tanging ang sanggol sa sinapupunan ni Willa, ang tunay kong apo. Tumahimik ka. Huwag mong hamakin ang aking mga apo. Nanay, Dapat kang manahimik. Greg, buntis si Willa ng anak mo. Paano mo siya may iwan sa ibang bansa? Greg, paano mo ako nalinlang ng ganito? Nagpakasal ka pa sa iba? hindi kita ginanoon kailanman. Paano tayong magkakaanak? Kung hindi tayo nagtalik, nakalimutan mo na ba yung gabi nalasing ka? Impossible. Maniwala ka sa akin. Ang sanggol na dinadala niya ay tiyak na hindi akin. Naniniwala ako sa'yo. Malandi ka. Akala mo ba hindi ko alam ang pakano mo? Gusto mo lang makapangasawa ng mayaman, kaya mo inagaw si Greg. Nanay, maging respeto naman. Greg, anong hinalo niya sa inumin mo para mahulog ka sa kanya? Greg, pera mo lang ang habol niya. Magkasama tayong lumaki at bagay ang ating mga pamilya. Ang sanggol kong, ito ang karapat-dapat magmana ng Baker Group. Sinabi ko na dati, hindi ko siya pakakasalan. Si Kara lang, ang minamahal ko. Mrs. Baker. Greg, kapag pinakasalan mo ang babaeng yan, huwag mo na akong tawaging nanay. Ethan Baker, mukhang nagkakamali po kayo. Bago ko manligaw kay Greg, wala akong ideya kung sino talaga siya. Huwag kang magkunwari. Kung hindi mo ito plano noon pa man, paano naging pagkakataon na laging nasa harap mo si Greg? Ayon na kay Terry, si Kara, ang taong para sa akin. Pakshet. Hindi ako makapaniwala, 3 buwan lang akong wala, may iba ng babae, si Greg agad. Kung di ako makapag-asawa sa mga Baker, at makuha ang yaman nila, malulugi na ang pamilya Kelly. Tumigil ka. Anong kalokohang kapalaran sinasabi mo? Ilang taon ka nang kasama ni Willa, at ngayon buntis, na anak, dapat siya ang tunay na asawa ng Baker family. Inay, sabi ko na po sa inyo. Hindi po akin ang dinadala niyang bata. Binibining Allen, pwede ba tayong mag-usap? Ano yon? Dito na lang sabihin. Buntis lang naman ako. Anong magagawa ko sa kanya? Gusto ko lang makipag-usap ng konti. Pagkatapos mong makinig, hindi na ako makikiilam sa inyong dalawa. Ano ba talaga? Ang sasabihin mo. Akin lang si Greg, kung makikipagkumpetensya ka. Nauubusan ka na ng buhay. Array. Willa. Ginang Baker. Ahas ka talaga. Kung may mangyari man kay Willa o sa sanggol na dinadala niya, hindi kita palalampasin. Tumawag ka ng ambulansya, ngayon din. Nandito na sila, di ba? Papasukin mo sila. Sabi mo buntis ka sa anak ko, kaya ibinigay ko lahat ng aking pag-aari. Hindi ko akalaing gagamitin mo ang pera ko para siluhin ang gulo ng pamilya mong Kelly. Put angina mo. Ilang lalaki na ba ang nakatulog mo? Kaninong anak ba talaga to? Siya yon. Siya yon, pulis. Manduruges siya. Ninakawan niya ako ng mahigit $600,000. Binalaan niya ako sa lahat ng app at tawag. Bilasan niyo at dalhin niyo siya. Greg. Sige na, magkakilala tayo mula pa noong bata tayo. Tulungan mo ako, ayokong makulong. Dalhin niyo na ang manlolokong ito. Ano? Hindi. Hindi. Ayoko talaga. Manduruges ka. Ano ang nangyayari dito? Naiintindihan mo ba kung gaano kasahol ang pagkakamali mo? Hindi ka pa mananagalog. Kay Kara ngayon din, pasensya na. Nagmadali akong humusga at sinisi ka. Pakipatawad mo ako. Kara. Hindi tayo dapat magpatawad ng basta-basta. Baka hindi siya matuto. Tingnan natin kung paano siya kikilos mula ngayon. Inay. Tama ka. Gagawin ko ang lahat para maituwid ang mali kong nagawa.
may isa pang bagay na hindi mo pa sinasang-ayunan. Pwede ba? Naman,